Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Sa gitna ng malaking issue na kinakaharap ngayon ng bansa sa malalim na korupsyon, hinggil sa mga flood control projects ng bansa at sa anomalya sa National Budget o GAA 2025 ay ang panibagong pasabog na lumabas ngayon ang paglabas ng arrest warrant ng ICC or International Criminal Court kay Senator Bato de la Rosa. Ito'y kinumpirma mismo ni Ombudsman Boying Rimulya sa programa sa DZRH Executive Session. Bato de la Rosa ay naiyak at hindi matanggap, hindi na mahagilap at nagtatago na. Matatandaang isa si Bato de la Rosa sa dawit nakakasuhan ng Crime Against Humanity ng ICC pagkatapos na inaresto si FPRRD noong nakaraang Marso. Isa pa umano sa dinadawit at napapabalitang aarestuhin din ay si Senator Bongo, dating General Albayalde at General Aguirre. At ngayon nga ay iniisa-isa nang ipinapaaresto ang mga umano'y kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa nangyaring war on drugs at AJK. Si Senator Bato ay dating PNP chief ni FPRRD. Siya ang tagamando sa buong bansa sa pagplano ni FPRRD at implementasyon ng war on drugs. Kung kaya ay malaki ang papel nito sa kasong Crime Against Humanity. Kung matatandaan, ay sinabi ni Bato de la Rosa sa kanyang interview na handa siyang magpa-aresto sa ICC upang masamahan si dating Pangulong Duterte. Handa di umano siyang sasamahan ang dating Pangulo sa kanyang detention facility sa The Hague, Netherlands. Subalit, nag-iba ang isipan nitong nakaraan at sinabing hindi na ito magpapa-aresto at magtatago siya kung sakaling lalabas ang kanyang arrest warrant. Dahil naniniwala siyang walang karapatan ng ICC sa Pilipinas dahil hindi na di umano miyembro ng ICC ang Pilipinas. At kanyang pangatlong opsyon ay hihingi siya ng tulong sa Senado upang mabigyan ng Senate immunity sa loob ng Senate premises. Subalit ngayong iba na, ang Senate President na si Tito Sotto ay wala nang aasahan si Bato de la Rosa na mabigyan pa siya ng Senate immunity dahil hindi na si Chis Escudero ang Senate President ngayon. Nakaalyado pa ni Senator Bato. Tanging ang Supreme Court ang pag-asa ngayon ni Bato de la Rosa na hindi matulad ang pag-aresto kay FPRRD sa paraan ng pag-aresto din sa kanya. Noong nakarang araw ay naglabas ng bagong procedure ang Supreme Court sa extradition ng isang Pilipino na may kaso sa International Court. Ayon sa kataas-taasang hukuman, ay dadaan muna sa local court ang sinuman na merong kaso sa ibang bansa bago ito i-extradite sa International Court. Subalit mukhang malabo na mapagbigyan ng TRO or Temporary Restraining Order ng Supreme Court si Bato de la Rosa. Kung kaya ay anumang oras ay hahantingin na ito ng Interpol. Oras na mahawakan na nila ang kopya ng arrest warrant mula sa ICC. Tatago na daw si Bato. Ha? Okay. So, ito mga kabunyog, mga kababayan. Magandang balita ito. Magandang balita. Itong nangyari ngayon, ano ito? Kaya paglabas kaagad ng balita, kaagad akong, sabi ko, ilalive ko na to. Ha? Sabi ko, ilalive ko na to dahil, mainit na balita ito. Okay na daw. Okay na tayo. Sige. Pag-usapan nga natin, ano bang nangyari? O yan naman, nandyan sa breaking news natin, mga kabunyog, actually wala pang masyadong detalye. Hayaan nyo, pinapa-download ko sa staff ko ito. Sabi ko, i-download ang balita. Kasi ang nagkumpirma ng balita ay si Ombudsman Boying Rimulya. Breaking news. Ayan mga kabunyog, ang breaking news. Ngayon lang po yan. Ayan breaking. Naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa programang DZRH Executive Session ngayong Sabado, Nobyembre 8. O yan mga kabunyog. Kumpirmado po, pero hayaan nyo, abangan nyo mamaya, pinapa-download ko na yung interview na yan kay Boying Rimulya
at para marinig talaga natin yung detalye. So yan mga kabunyog, hindi naman magsisinungaling yan si Buying Rimulya. Siyempre pag sinabi niya na naglabas na ang ICC, totoo yan. So yan mga kabunyog, sigurado nakarating na rin ito kay Bato de la Rosa, nakarating na ito sa kampo ng Duterte, at hindi natin alam kung anong nang paghahanda ang ginagawa ni Bato de la Rosa. So ano nang mangyayari dito? Pag-usapan nga natin, medyo mahaba-haba itong usapan natin. Unang pag-usapan natin, mga kabunyog, gawin kaya kay Bato ang ginawa kay Duterte? Aarestuhin si Bato, kaagad-agad turnover sa ICC? Ganun din kaya ang gawin kay Bato? Ayan, ang unang tanong. Pangalawa, ano naman kaya ngayon ang gawin ni Bato? Yun, magandang pag-usapan yon. Okay ba? Ganun ang flow ng talakayan natin. Una, gawin kaya uli kay Bato ang ginawa kay Duterte? Yun ang una. Ang pangalawa, si Bato, ano naman kaya ang gagawin ni Bato? Yan ang pangalawa. Pangatlo, di ba may linabas ang Supreme Court na bagong may linabas na guide na order ang Supreme Court. Yung extradition. May bagong order ang Supreme Court na linabas, yung guideline sa pagsasagawa ng extradition. Mga kabunyog, mga kababayan, ngayon, sa extradition, lininaw doon sa order na linabas ng yung linabas na order ng Korte Suprema na dapat dumaan sa korte. Kung i-extradite ang isang Pilipino papunta sa ibang bansa, kailangang dumaan sa korte. Ang tawag doon judicial process. Yun ang nakalagay sa bagong order ng Korte Suprema. Magti-take effect yun November 10. November 10. Ayun ang effectivity. Ngayon, magagamit na ba yun ngayon? Magagamit na ba yung order na yon? Obligado na bang sundin yon? O yon, pag-usapan natin. Mga kabunyog. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin. So medyo maganda tong topics natin. Unahin muna natin. Gagawin kaya kay Bato de la Rosa yung ginawa kay Duterte? Ano bang ginawa kay Duterte? O balikan natin. Ang ginawa kay Duterte, paglabas nung arrest warrant ng ICC, ang ICC, binigyan kaagad ng kopya ang Interpol. Kasi humingi ng tulong ang ICC sa Interpol. Kasi ang ICC, wala naman itong sariling pulis. Wala namang sariling pulis ang ICC. Wala ring sariling enforcement office ang ICC. Kaya pag ang ICC nag-issue ng arrest warrant, ang mag-a-arrest dun sa tao na may arrest warrant ang ICC, Arya Abra, salamat sa pag-send ng donation saka kay Nash Fabro, salamat din. Kay Maria Rowena Yambot, yan, nag-send sa atin ng stars, salamat. So, ang ginawa ng ICC noon kay Duterte, pinadalhan ng kopya ang Interpol. Para ang Interpol ang tumulong sa ICC kasi wala namang sariling kuhan ng ICC para mag-aresto. So ano naman ang ginawa ng Interpol? Yung Interpol naman sumulat sa Pilipinas kasi member tayo ng Interpol. Jewel Perez, shout out sa iyo. Hindi tayo member ng ICC na ngayon, pero member tayo ng Interpol. So ang humingi sa atin ng tulong ay ang Interpol. Parang nakipag-coordinate ang Interpol. Sabi ng Interpol, may arrest warrant galing sa ICC nakarating sa amin. Pwede bang matulungan nyo kami tungkol dito? Ay syempre, ang ginawa ng gobyerno, dahil naman tayo, napakarami na rin nating hininging tulong sa Crystal Yehes, shout out. Kumusta kayo dyan sa Korea? At nasa Alabama na pala siya ngayon. O ngayon, ang ginawa ng Interpol, sumulat sa gobyerno ng Pilipinas na nakikipag-coordinate kung paano aarestuhin
si Rodrigo Roa Duterte na may arrest warrant galing sa ICC. Ang gobyerno naman ng Pilipinas, ganito naman ang ginawa. Hindi tayo member ng ICC pero member tayo ng Interpol. Alangan namang hindi tayo mag-cooperate sa Interpol. Ang dami na ring tulong na binigay sa atin ng Interpol. So, ano ba yung mga binigay na tulong sa atin ng Interpol? Yung pag-aresto kay Tebes, Interpol yon. Yung pag-aresto kay Alice Guo, Interpol din ang tumulong sa atin noon. Sila Cassandra Leong, Interpol na naman yan. Kumbaga, ang dami ng tulong na binigay sa atin ng Interpol. Yung mga wanted ng Pilipinas, tinulungan tayo ng Interpol. So ngayon, nang humingi ng tulong ang Interpol sa atin, kaagad-agad, nag-cooperate ang Pilipinas. Kasi ang policy ni PBBM at saka noon ang Secretary of Justice si Boying Rimulya, we will not cooperate with the ICC but we will cooperate with the Interpol. So, yan yung nangyari dyan. Yan yung ginawa kay Duterte. Ang kumbaga, hindi tayo nag-cooperate sa ICC, nag-cooperate tayo sa Interpol. Kasi responsible tayong member ng Interpol kasi ang dami na rin naman nating hininging tulong sa Interpol. So anong ginawa? Nagpadala ng tao ang Interpol sa Pilipinas. May tao ang Interpol sa Pilipinas. Nakipag-coordinate. Sino ngayon ang inutusan ng gobyerno na magtulungan sa kasaang Interpol? Si Nicolas Torre, saka si PNP Chief Marbil. Sila ngayon yung nagtulungan. So ang ginawa ni Torre, tinulungan ng Interpol. Pagbaba nila Duterte galing sa Hong Kong, sinalubong na ngayon doon. Pagka-aresto kay Duterte, tinurn over na sa Interpol. Yung Interpol na ngayon ang nagdala kay Duterte sa ICC. Kaya, sa madaling sabi, yan yung ganun yung nangyari diyan. Ganun yung naging procedure diyan. Kumbaga, ang ginawa kay Duterte, ang Interpol nakipag-coordinate sa Philippine authorities. Ang Philippine authorities naman nag-cooperate sa Interpol, plinano nila yung pag-arrest kay Duterte. Ang ginawa ni General Torre, tinulungan niya ang Interpol. Kasi hindi naman pwede ang Interpol mag-aresto na sila lang. Kasi sovereign na bansa tayo, malayang bansa tayo. Hindi naman pwedeng papasok dito ang Interpol tapos mag-aaresto sila. Hindi pwede yon. Ang mag-aaresto pa rin ay authorities natin. Pero nandyan ang Interpol. Ganun yung nangyari. Pagka-aresto kay Duterte, pinasa na sa Interpol. Yung Interpol na ang nag-turn over kay Duterte. Yan yung ang sabi ng mga DDS niyan, ang sabi niya nila Amy Marcos, ang sabi ng kampo ng mga Duterte, kidnapping ang ginawa kay Duterte. Kidnapping. Pero, na yan? Resolve na yung issue na yan. Resolve na yung issue na yan. Nangyari na yan. So, yan ba ang posibleng gawin kay Bato de la Rosa? Yan ba ang posibleng gawin kay Bato de la Rosa? Noong Secretary of Justice pa si Boying Rimulya, malinaw naman, malinaw na ang stand ni Boying Rimulya, nakita ko yung stand ni Boying Rimulya dyan, nung Secretary of Justice pa siya. Sabi ni Boying Rimulya, wala pa ring pagbabago sa stand ng gobyerno. Pag lumabas ang arrest warrant ng ICC at humingi ng tulong ang Interpol, magko-cooperate pa rin ang Pilipinas. Yan ang stand ng gobyerno. Yan din yung stand ni Lucas Bersamin. Napanood ko yung interview kay Lucas Bersamin noon. Sabi ni Lucas Bersamin, Executive Secretary yan, yes, once na lumabas ang arrest warrant kay Bato de la Rosa at sa iba pa, we will cooperate. Sabi ni Lucas Bersamin. Kaya wala tayong alam na nagbago na ng policy ang gobyerno. Ganun yung sabi ni Lucas Bersamin. Once na lumabas uli ang arrest warrant kay Bato at humingi ng tulong uli ang Interpol, the Philippines will cooperate. Yan pa rin ang standing policy. Walang nabago dyan. So kung dun sa tanong,
gagawin kaya uli kay Bato ang ginawa kay Duterte? Since wala tayong alam na change sa policy ng Pilipinas, i-implement pa rin yun. I-implement pa rin yun. So far, ganun ang alam natin. So far, ang alam natin, yung statement ni Boying Rimulya bago siya umalis sa DOJ, sabi niya, wala silang nakitang mali sa ginawa nila noon. Kumbaga sa kanila, mali yung mga sinasabi ng mga DDS na kidnapping ang ginawa. Yung investigation ng komite ni Amy Marcos, yung Senate Committee on Foreign Relations na nagsasabi na kidnapping ang ginawa, hindi rin yung tanggap ng ni Boying Rimulya bilang Department of Justice Secretary noon. Ganon din si Lucas Bersamin bilang Executive Secretary. Sabi niya, hindi. Pinapanindigan namin na tama yung ginawa. Walang mali. Sino sana ang magsasabi na mali yung ginawa na yon? Supreme Court. Kasi may kaso sa Supreme Court tungkol dyan eh. May petition na sa Supreme Court questioning the legality and constitutionality of the arrest ni Duterte. Ang problema, hanggang ngayon, wala pa namang desisyon ng Supreme Court sa kaso na yun. So, ibig sabihin nito, kung ano pa yung in-implement noon, yan pa rin ang i-implement ngayon. So far, kasi wala tayong alam na nabago. Wala tayong alam na nabago sa policy ng gobyerno. At saka ganito yan. Pag hindi ginawa ngayon yung ginawa kay Duterte, parang tinanggap na niya ng gobyerno na mali yung ginawa nila kay Duterte. Nakuha nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Di ba? Doon sa investigasyon ng komite ni Amy Marcos, yung Senate Committee on Foreign Relations, nag-appear doon si Boying Rimulya. Sinabi niya, as far as they are concerned, legal ang ginawa nila, constitutional valid. Ganon din ang stand ni Lucas Bersamin. Ganon din ang stand ni General Torinon. So wala silang nakikitang mali sa ginawa nila. And tinanong din sila noon, what if maglabas na naman ang arrest warrant kay Bato, kay Bongo, or kanino man? Ganon pa rin ba ang gagawin nila? Sagot noon ni Boying Rimulya, yes! Ganon din ang sagot ni Lucas Bersamin, yes. So, ang alam natin, ganon pa rin ang policy nila ng gobyerno. So, expect natin na ang ICC, the ICC will furnish the copy of the warrant of arrest to the Interpol. And the Interpol in turn will coordinate with the government, with the Philippine authorities. Ngayon ang tanong, pag nag-coordinate ba ang Interpol sa Philippine authorities, ganun pa rin ba ang gagawin? I think yes. Kasi wala tayong alam na binago na sa policy ng gobyerno. Ngayon, sinasabi nila Amy Marcos ng Senate Committee on Foreign Relations, hindi, illegal yung ginawa nyo. Yun din ang sinasabi ng Senado doon sa kanilang house arrest kay Duterte. Ang sinasabi nila, mali yung ginawa kay Duterte. Okay, sinasabi yan ng Senado, sinasabi yan ni Amy Marcos at ng committee niya. Pero sino ang magsasabi talaga kung mali yung ginawa nila Boying Rimulya noon? Supreme Court. Ay alam naman natin na pagka-aresto kay Duterte, kaagad-agad, lumapit sa Supreme Court yung mga abogado niya. Sila Lambino, sila Torion, sila Vic Rodriguez. Pumunta kaagad ng Korte Suprema. Sila Attorney Martin Delgra, pati nga si Panelo eh. Kaya lang, yung petition nila sa Supreme Court questioning the validity, constitutionality, legality of the arrest of Duterte and the subsequent turnover to the ICC, wala pa yan. Wala pang pronouncement ang Korte Suprema na illegal, unconstitutional, invalid yung ginawa kay Duterte. Wala pang ganon. Therefore, wala pang guide galing sa Supreme Court kung mali yun. So, ang gagawin ngayon ng gobyerno, kung ano yung ginawa kay Duterte, yun pa rin. Yun pa rin. Okay? So, sa tanong na una kanina, sabi natin anong gagawin ng gobyerno, ang gagawin nila kung anong ginawa kay Duterte. Sa tingin natin, ganun ang gagawin ng gobyerno dyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ano na tayo? Dito tayo sa pangalawang tanong. Ano kayang gagawin naman ngayon ni Bato?
Ano na ngayon ang gagawin ni Bato de la Rosa? Anong gagawin ni Bato de la Rosa? Ako sa tingin ko ang gagawin ni Bato de la Rosa ay hihingi sa tulong ng Senado. Una, kapag lumabas ang arrest warrant, mag-aano kaagad yan si Bato sa Supreme Court, TRO. I-restrain, hihingi si Bato through his lawyers ng aksyon ng Korte Suprema. Urgent na TRO, temporary restraining order. Ibig sabihin na mag-issue ang Korte Suprema ng TRO para hindi siya arestuhin. Yun ang gagawin ni Bato. I-restrain ang PNP, i-restrain ang DOJ, i-restrain ang gobyerno ng Pilipinas na wag i-implement ang arrest order ng ICC at wag mag-cooperate ang gobyerno sa Interpol at wag arestuhin si Bato. Yun ang ano dyan. Kung makakapigil lang kasi dyan sa gobyerno, TRO galing sa Supreme Court. TRO galing sa Supreme Court. Yan yung ano. Ang problema, mag-issue kaya ng TRO ang Korte Suprema? Medyo mahirap yan. Kasi si Duterte, nung inaresto si Duterte, actually, di ba naalala nyo, dinidelay rin sana noon nila Duterte. Kasi bakit dinidelay? Kung ano-anong ginagawa nila Duterte noon. Nakikipagdiskusyon noon kay General Nicolas Torre. Tapos sinasabi ni Duterte, hintayin muna natin yung anak ko, si Sara Duterte. Hintayin natin. Bago nyo ako arestuhin, hintayin natin si Sara. Bakit nila ginagawa yon? Kasi mayroon silang linalakad sa Korte Suprema. Pinipilit nila na makalabas yung Korte Suprema. Sa katunayan na ano sila nun? Nawaw mali. Tinawag, biglang nag-live si Attorney Raul Lambino nun. Naglalakad siya. Sabi niya, papunta na kami ng Korte Suprema. Nalaman namin na naglabas na ang Korte Suprema ng temporary restraining order. Kaya pakisabi dyan sa piloto ng eroplano, huwag dadalhin si President Duterte kasi mayroon na kaming TRO. Papunta na kami sa Korte Suprema. 'Di ba? Yun ang sinasabi ni Lambino, nag-live siya. Yung pala hindi naman totoo 'yun, o 'di ba? Ano 'yun? Pinapagpaliwanag niyang Korte Suprema nung si Lambino. Sabi niyang Korte Suprema, saan ka kumuha ng impormasyon na nag-issue kami ng TRO? Mag-explain ka, bakit hindi ka dapat disiplinahin sa pagkakalat ng ganyang fake news at disinformation. Di ba? Naalala nyo yung nangyari na yan? Kasi akala noon nila Lambino nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Ang problema, hindi naman nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Dahil walang TRO ang Korte Suprema, tuloy-tuloy yung pag-aresto kay Duterte nadala ngayon sa ICC. Yan. Ngayon kay Bato, mag-a-apply yan sigurado ng TRO. Kasi ang makakapigil lang sa kanya ay temporary restraining order galing sa korte. Yun lang naman ang susundin ng pulis. Ang PNP, ang DOJ, ang susundin lang yan pag may TRO. Pag may TRO, ang tanong, makakuha kaya ng TRO si Bato? Yan yung malaking tanong. O ngayon, paano kung hindi makakuha ng TRO si Bato? Gagamitin ni Bato ang pagiging senador niya. Ang gagawin niyan, pupunta yan sa loob ng premises ng Senado. Magtatago yan doon. Hihingi siya ng tulong sa mga kapwa niya senador na wag siyang ito-turn over sa Interpol at sa ICC. Mag-aano yan doon. Ano naman kaya ang gagawin ni Senador Tito Soto? Si Senador Tito Soto, ang sasabihin lang naman yan, saka sila Lacson, kasi sila yung majority ngayon. Similarity in factors that affect the demand for electricity in an area. So that would be the population, the geography. I want you to compare and to show which one has better are able to negotiate for better rates, because there should not be much difference if the factors are similar, right? Yes. Now I understand if you say, well, ito kasi yung main I don't know, sitio nila or the concentration is very small, the
let's say 50% of the population is concentrated here, but then the rest of the 50 are spread out in mountains. Understood yon. Understood Yes. yon, no? That happens all over the world siguro. We have to have separate solutions for that. Pero yung more or less same, like for example, for lack of a better example, because Dumaguete and Palawan were both in the top 10. If the concentration of the population is in, let's say, for Dumaguete, Puerto Princesa, and then, I don't know, 5 other towns, and then same with Dumaguete, we should be able to have, diba? I feel like that's NEA's job, no? To explain that further to us. Okay, so that's my concern. We'll discuss it further in the next hearing, or I would prefer in a small group meeting na lang, just so I can also understand and give feedback. Then you can report it out in the next hearing. Okay, did you want to add something? Yes, Attorney yes, Lee? Madam Yes. Chair. We will be, we recognize, of course, the concern, and we have a specific office in NEA dedicated to the, we call that the Regulatory Affairs Office, and we will be dissecting so that we will all be informed on why, although there are electric cooperatives similarly situated, such as yung atin pong nasa SPAG areas or off-grid, Yeah. on why they are exacting or have been able to contract Yes. higher Ex- generation costs as against the other Yes. electric cooperatives. This is a very legitimate, Madam Chair, and we will be asking our Regulatory Affairs Office to conduct a detailed study on that. Yes. Thank Because, you, Madam Chair. our former chairman of the committee will recall that in the last Congress, when he was chairman, Senator Miggs and then, I don't know, a few other senators brought to our attention the really high prices being charged in different localities. And then sadly, the reality that hindi pa reliable yung supply. So, yun nga, mataas na nga yung presyo. Hindi pa maasahan yung produkto. Parang sama talaga. And that's where I really feel that as the agencies in charge, no, you should be able to give us these answers really quickly. Kasi it's not a new issue eh. If it's a new issue, I understand that I'll give you time, no? But all I'm saying now is, in the interest of hearing everybody, I'll get back to you. But I'm assuming you have the answers because this is not new to you. Okay? Thank you. So, let's proceed. Let's go now to Attorney Lali Malyari of NGCP. You have the floor, ma'am. Good afternoon, Madam Chair. We did not submit position paper, but we are prepared to discuss the topic that is assigned. Madam Chair, honorable members of the Senate, good afternoon. The National Grid Corporation of the Philippines thanks the Senate for the opportunity to participate in today's discussion, particularly on the challenges faced that we have prepared. Identifying the area, just tell me, like, delayed permits, what? Yes. Just randomly list what those are. Yes, for instance, Your Honor, in Pampanga, wherein we have a stoppage, wherein we have a substation project, we were slapped with a stoppage order by the mayor, even when we have a duly issued building permit. That stoppage order, it lasted for a month, and that, of course, especially if it affected critical path, it would delay the implementation of the project. Also, Your Honor, for some, we have barangay captains that do not issue barangay clearance. Some of the grounds that they don't issue is, this is for instance in Cebu Magdugol line. We have a barangay there that did not issue a barangay clearance because he wanted that his contractor will be the one that should undertake whatever construction that we need to do there. Also, Your Honor, for instance, in another substation in Bulacan, a barangay captain did issue a stoppage order, even when we have already duly issued building permit. The reason being they wanted
Excuse me, Madam Chair, short reaction to this. In Pampanga, you're referring to the town of San Simon. We helped you when I was still in the House of Representatives because what he did was wrong. But in that hearing, I remember that we suggested that NGCP should file immediately an action against the mayor, but it took you so long. I don't know if you